Much. Ang sabi sa atin nung bata tayo, kapag mali ang umpisa, mali na ang lahat na susunod. Ayoko naman magkamali sa umpisa pa lamang na napakahalagang paglilitis na ito. Unang-una, paulit-ulit na nating sinaad na ang ating saligang batas ay hindi maaring baluktutin. At napakaklaro nito. At ang sinasabi ng ating Constitution of 1987, Article 11, Section 3, Number 6, all other impeachable officers ang sinasabi, carving out therefore the exception that proves that rule, that the Chief Justice is the single exception, and otherwise, the presiding officer should be the Senate President. It is the exception that proves the rule. Palibasa na uso ang Latin, may kabaliktaran din sa kinote ni Senator Soto, expressio unius est exclusio alterius. Palibhasa, hindi naman in-exempt, ibig sabihin na laging dapat ang Senate President ang presiding officer. Ikalawa, nakita naman natin ang mga debate, ang listahan ng mga sinabi at paliwanag nung dating Chief Justice natin, si Mr. Davide, nung panahon, nung convention. Contextual reading and the thorough debate do not allow for any interpretation whatsoever. And we should abide by that. Ikatlo, yung kaduda-dudang quorum nung June 3 na pinapaliwanag ng aming minority leader na hanggang ngayon nakatenga pa rin. Kung tutuusin, nung sinasabing na amyenda, yung Supreme Court petition ay pending pa, kaya hindi karapat-dapat na yon ang sundan. Ikalima, it's not the impeachment court but the Senate that amended the rules. Kaya para sa akin, napakaraming dahilan. Huwag sana nating sayangin itong napakahalagang responsibilidad natin at huwag mag-umpisa sa mali itong paglilitis. Maraming salamat.